Okay, pasok na mga kapatid. Mga kasapi.
Pasok na po, pasok na. Ayaw, sige, ayasin mo na yung mga pangregalo natin. Ay, gano'n. Nabuksan? May iba ka nung binisbit ko na hindi mo ba mo? Sige mga kapatid, let's go get our songbooks please. And let's open our songbooks sa song number 44. We'll sing "We'll Work Till Jesus Comes." And song number 55, when the roll is called "Up Yonder." Pasensya na po at na-late kami ni Brother Laser dahil nag-repair pa kami ng van. Amen, Brother Laser? Birang van yan. Yung mga bata at binamarkan yung mga songbook natin. Sayang naman. Song number 44. Ewan ko na mga kapatid kung bata ang gumawa nito or adult. Kung adult ka, mapabihira ka. Okay. Song number 44. All together on the first stanza. Oh, land of rest for thee I sigh when will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He made me cease to roam, and lean for succor on His breast till He conduct me home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I saw that once my Savior's side, no more my steps shall roam. With Him I'll brave death's chilling tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. Amen. When standing, please, we'll call Brother Dustin for our opening prayer. Let's pray. Gracious and loving God, we thank you for this day. We're gathered here to learn your word. Bless the preacher with your spirit, Lord, as he teaches us your word and be reminded of your truths. Bless also the fellowship and the offering that we have for you for the work this day. And may you bless our hearts, Lord, with your word in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. We'll sing song number 55, "When the Roll is Called Up Yonder." All right, all together on the first stanza. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll
we'll go ahead and proceed sa ating Sunday school. I'll be in another class kasama si Flon, and then si Sister Angel, and then si Sister Leia. And then we'll ask si Brother Anthony to do be stationed right there on the door, and if you see the guest speaker, Yes. welcome him inside our church, okay? Okay. Alright. Okay, and we're glad kasama natin si Ma'am Aida. Ma'am Aida, okay ka? Kasi pagkaka-explain ni Ma'am Elsa, wala, karkarayang suna, hindi ko Pero okay lang. Baka sinumbraan mo. Let's open our Bibles po. Matthew 18. Matthew chapter 18. Matthew 18 verse 15 to 35, mga kapatid. Babasahin ko po, sabayan nyo na lang sa pagbasa ng mata. Matthew 18:15 to 35, sabi ng Panginoon, Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee a heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus saith unto him, I say unto thee, until 7 times. I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Mamaya na lang po natin basahin yung katuloy. Let's pray po. Panginoon Diyos, lakila sa lahat, maraming salamat po sa araw nito. Kung maintindihan po namin na yung salita at mamutawi po sa aking bibig yung mga katotohanan na nais po matutunan ng Iglesia, Panginoon. At puspusan niyo po kami ng banal na spirito at bigyan niyo po kami mapagpumbabang loob upang maunawaan po namin ang iyong salita. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito po kami dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaralan po natin ngayon is yung forgiveness, mga kapatid. Forgiveness. So, Christian forgiveness. Sa Tagalog, kapatawaran o pagpapatawad. Ano po? So, one of the major things sa Bible is yung forgiveness. Kasi una pa lang doon sa kaligtasan natin, if it were not the forgiveness of God, none of us would be saved, mga kapatid. Kasi sabi sa Bible, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. So, noong time na si Kristo po ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay, nagkaroon po tayo ng pag-asa na mapatawad ng Panginoong Diyos. Tayo po ay pinatawad ng Diyos through the blood of the Lord Jesus Christ. So lahat ng mga kasalanan natin, pinatawad ng Panginoon. Kaya ho tayo naligtas at may pagkakataon na at may karapatan, parang gano'n, na tayo ay pumunta ng langit sapagkat tayo po ay pinatawad ng Panginoon. At sabi doon sa Psalms 103 verse 12, sabi doon, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Yun po yung maganda doon sa pagpapatawad ng Panginoon. Hindi lang tayo pinatawad ng Panginoon, kundi kinalimutan niya na din yung mga nagawa natin pagkakasala. Hindi po ganito ang Panginoon. O sige, pinapatawad ito, pero tandaan mo tong araw na to. Hindi po ganun ang Diyos. Ano po? Ang Diyos po nagpatawad siya at yung kasalanan natin, He removed our sins from us. Gaano ba kalayo ang kanluran sa silangan? Di ba? Hindi yan magtatagpo. Ibig sabihin yung kasalanan natin, hindi na kinalimot na ng Panginoon. Di ba po? So yun po yung forgiveness. Ang pagpapatawad, mga kapatid, ay forgive and forget. Ano po? Kasi yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Isipin nyo na lang kung hindi kalimutan ng Panginoon yung mga kasalanan mo, araw-araw niya ipapaalala yung mga nagawa mo sa buhay.
Imagine niyo yun mga kapatid, ano? Sabi rin sa Hebrews chapter 10, and their sins and iniquities will I remember no more. See how God forgives us, di ba? And their sins and iniquities will I remember no more. Yun po yung patungkol sa kalikasan natin. Pero alam niyo po ba na so as just Christ forgave us, we are also commanded to forgive people for those who wronged us, di ba? To forgive people who do wrong unto us. Alam niyo po mga kapatid, we are called to be Christ-like, di ba? Yun ang destiny natin, yung maging katulad ni Kristo. Ano yung isang attribute ng Panginoong Diyos na dapat nating tularan? Yun yung magiging mapagpatawad. Nai-gets ba natin yun? Kasi mga kapatid, ito pong pagpapatawad na tinutukoy ko ngayon, ganito po kasi yan. Every day in our Christian life, every day, kahit sa secular life natin o sa Christian life natin, meron at meron ka makikitang tao na ma-offend ka. Na i-offend ka, nasasaktan ka. Nai-gets ba natin? Hindi mo yan may iwasan eh. Meron at meron talaga yan. Maski sa loob ng simbahan, meron at merong isa o dalawa o kahit sino pa man ang masasaktan ka talaga sa mga ginagawa nila. Ma-offend ka, mga ganyan, di ba? Pero, hindi ibig sabihin nun na pero ang katotohanan doon mga kapatid, inutusan tayo ng Panginoon na maging mapagpatawad. Kasi nga, yun yung katotohanan. Hindi mo maiiwasan yan. Kung ayaw mong masaktan na ibang tao, doon ka na lang sa closet mo magtago. Di ba? Kahit sa relationships natin, di ba? Sa mag-asawa, sa mag-classmate, o ano bang relationship na meron ka sa ibang tao, di ba? Sa magkaibigan, meron at merong pagkakataon na masasaktan ng isa't isa. Ng bawat isa. Ano po? So, some people in our church may hurt you or offend you, but if that person is repentant and they did well in making it right with you, we should forgive and forget. Ano po? So, kapag yung tao na nagkasala sa'yo o yung tao na nakasakit sa'yo, humingi naman siya ng tawad, nararapat lang na patawarin natin. Huwag nga tayo yung parang nakagawa na kasalanan niya isang tao sa atin, tapos humingi ng tawad. Tapos ikikwento pa natin sa iba. Di ba? Makikita po natin kung bakit importante ang pagpapatawad dito sa iglesia natin. Sa iglesia ng Panginoon, ano po? Bakit importante ang pagpapatawad sa isang Kristiyano? Una sa lahat, sabi ko nga po, we are to be Christ-like. Yung pagpapatawad ng Panginoon na binigay niya sa atin, dapat ganoon din yung pagpapatawad na binibigay natin sa kapwa-tao natin. Nai-gets natin? Una sa lahat po kasi, first point dyan, Jesus Christ emphasizes forgiveness. Kung makikita niyo mga kapatid, sabi ko nga, one of the major themes ng Bible at saka nung turo ni Kristo mismo doon sa 4 Gospels, makikita niyo doon laging tinuturo ng Panginoon yung pagpapatawad. Ano pa nga, gumagamit pa siya ng hyperbole, di ba? Anong ibig sabihin ng hyperbole, Kuya RJ? Di ba yung parang ine-exaggerate niya yung language niya patungkol sa kapatawaran. Kasi nga ine-emphasize ng Panginoon yan, binibigyan niya ng diin. Example doon sa Luke chapter 17 verse 3 to 4, kung babasahin natin, ano po? Luke chapter 17 verse 3 to 4. Sabi, take heed to yourselves. Pag sinabi natin take heed to yourselves, maging aware ka sa sarili mo. Sabi dyan, if thy brother trespass against thee, and rebuke him, and if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Utos po ng Panginoon to, tama po ba? Ang Panginoon sa Kristo ang nagsabi. Sabi dito, kung yung kapatid mo ay nagkasala sa iyo o pinasaktan ka, trespass against thee, rebuke him. Sabi ng Panginoon, sabihan mo siya. Brother, na-offend ako sa ginawa mo. Ngayon, nasabi ng Panginoon, kung nag-repent siya, ibig sabihin, nagkasala ko sa iyo, patawarin mo naman ako ganun. Anong magagawa ko para maitama ko yung pagkakamali ko? Kapag ganun yung sinabi ng kapatiran mo, sabi ng Panginoon, patawarin mo. Forgive him. Di ba? Ang sasabi ng Panginoon, if we trespass against thee 7 times in a day, kung 7 beses daw siya nagkasala sa iyo sa isang araw, patawarin mo rin na siya ng 7 beses sa isang araw. Ibig sabihin ba lang, Kuya RJ, kapag pang-8 kasalanan niya na, hindi ko na siya patatawarin. Hindi po.
sabi ko nga po kanina, figure of speech yung sinasabi ng Panginoon dito. Pag sinabi niya 7 times a day, di ba, kung tutuusin, imposible nga mangyari yun, di ba? Ang ibig sabihin lang ng Panginoon dito, kahit gaano karami yung pagkakasala ng kapatiran mo, as long as he is repentant, at saka nag-umihingi ng tawad, patawarin natin, di ba? Yun nga yung sinabi ni Jesus Christ kay Peter doon sa Matthew 18, di ba? Kung babalikan natin yung Matthew 18, tignan po natin. Yung binasa natin kanina, Matthew 18, sabi ni Peter, verse 21, Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Panginoon, gaano kadalas magkasala yung kapatid sa akin at pagkatawarin ko? Sabi, till 7 times? Siguro narinig ni Peter yung sulok, no? Narinig siguro ni Peter yung look nung time na yun. Sabi, 7 times lang ba? Sabi ni Jesus Christ, I say not unto thee until 7 times. Hindi 7 times, mga kapatid. But until 70 times 7. So 490. Hindi ko. Ibig sabihin ba na sa 491st na kasalanan niya, hindi ko na siya patatawarin. Hindi ko, mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito, sabi ko nga, hyperbole ito. Ina-exaggerate ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, as long as that brethren, that brother or sister is repentant, forgive him. Yun po ang pagpapatawad. Nagigets mo ba natin? Kahit nga yung maliliit na bagay niya, di ba, na para bang natapakan ka lang dyan. Natapakan ka, ang daming tao dito sa church, tapos natapakan ka, tapos ang sama ng tingin mo sa kanya. Sorry. Anong sorry ka dyan? Tignan mo kasi ginagawa mo. Hindi po Christian yun, mga kapatid. Hindi po Christian-like yung ganong pag-uugali. Tignan mo yung ginawa mo, ganyan tuloy. Hindi po. Pag sinabing, sorry, ano gagawin natin bilang isang Christian? Okay lang. Di ba maliit na bagay? How much more yung mabibigat na bagay? Example, nagkautang, may pinag-utangan ka sa church, di ba? Pero hindi naman kasi dapat ginagawa yan. Pero example lang, umutang sa'yo yung kapatiran mo, tapos yung pinag-usapan yung date, hindi siya nakabayad. Ibig sabihin ba nun? Tapos lumapit siya sa'yo, pwede bang tapian mo muna ako, bigyan mo ka ng palugit? Ibig sabihin ba nun, ipagkikwento mo na sa lahat ng church members yung pagkakautang niya sa'yo? Uy, alam mo si brother ganito, si sister ganito. Ganun ba ang pagiging isang Kristiyano? Hindi po, mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano ay mapagpatawad. So sige, okay lang, bibigyan kita ng palugit. Nagigets mo ba natin? Hindi po ibig sabihin nito na tawag dito, parang pinapakubaran natin yung mga taong nakakasaktan sa atin. Hindi po. Pag yung isang tao ay humihingi ng tawad, patawarin natin, di ba po? Pero kaya nga po mamaya makikita natin yung church discipline na binigay sa atin ng Panginoon Kristo para maiwasan din natin. Kasi binabalanse ito ng Panginoon eh. Andito yung nasaktan at saka yung nanakit. Binabalanse ng Panginoon yan. Para hindi umabuso yung nanakit, meron tayong church discipline. Diba? Makikita natin mamaya. At para hindi naman maging proud o hindi naman maging masyadong mapagmataas yung nasaktan, tinuturo ng Panginoon yung magpatawad. Nagigets ko ba natin yan? So mamaya makikita natin yung balance doon. So sabi po doon sa Leviticus chapter 19 verse 17 to 18, kung bubuklatin natin yung Bibles natin. Leviticus chapter 19 verse 17 to 18. Naalala niyo po yung tinanong si Panginoon Kristo, di ba? Sabi, Panginoon, ano yung pinaka-greatest sa commandment? Sa mga utos ng Panginoong Diyos, sa law, di ba? Sabi ni Jesus Christ, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, di ba? Yun yung first and greatest commandment. Ano yung pangalawa? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Yung verses na yun, yung binanggit ng Panginoon, galing yun sa Leviticus 19. At kung babasahin natin yung Leviticus 19 verse 17 to 18, ang sabi dyan, Thou shalt not hate thy brother in thine heart, thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. Yun ang binanggit ng Panginoon, but thou shalt love thy neighbor as thyself. Pero kaakibat nun, mga kapatid, hindi nga kasi parang napakalawak ng love, di ba? Pero kung mababasa natin sa Leviticus 19, pinakita kung paano ka magmahal ng kapatiran mo. Paano? Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Ano ibig sabihin nito? Mayroong maraming examples ngayon, yung nagkasala yung isang kapatiran, tapos humingi na ng tawad,
gustong tama yung mga ginawa niya. Pero tayo, napaka-bitter pa rin natin. Naalala mo yung ginawa niya 3 years ago. Yung mga ganun pag-uugali. Yun yung hatred within your heart. Yung grudge, di ba? Yung sakit tinatum. Tanggalin na dapat yun, mga kapatid. Kasi isipin niyo yung Panginoong Diyos ba, nung siya ay namatay sa krus, nung nabuhay siyang ulit, ipinapalaala ba ng Diyos yung kasalanan mo? Dahil sa iyo, namatay ako sa krus. Sinasabi ba ng Panginoon na gano'n? Hindi eh. Tayo pa kaya ng mga anak niya? Tatratuhin mo yung ibang anak niya ng gano'n? Na repentant naman. Ibig sabihin na repentant yung humihingi ng tawad, di ba? Tapos ikaw, 4 years ago na nakararaan, andun pa rin, pinagkikwento mo pa rin, pinagchichismis mo pa din yung kasalanan niya sa ibang tao. Hindi po yun pagiging Kristiyano, mga kapatid. Hindi po yun Christ-like. Ang Christ-like, humingi ng tawad sa'yo, patawarin mo, kalimutan mo na, period. Oo, patatawarin kita, pero tandaan mo tong araw na to. Ganun ba ang magiging Kristiyano? Hindi po. Sabi pa po dyan, no? Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor. O, binigyan naman tayo ng Panginoon ng pagkakataon na i-rebuke mo yung kapatiran mo. Yan. Pag sinabi rebuke, stern correction. Example, nagkasala ako kay Brother A. Si Brother A, sabi ng Panginoon, i-rebuke mo siya para malaman niya, di ba? Para ma-restore yung relationship niya. Oh, Brother RJ, nasaktan mo ako ng ganito. Hindi po yung, alam mo yung ginawa ni Brother RJ sa akin. Nagigets mo ba natin, mga kapatid? Kung yung kapatiran mo nagkasala sa'yo, siya yung kausapin mo. Huwag yung ikikwento mo pa sa iba. Nagigets ba? Huwag yung parang sinisiraan mo pa na sa iba, parang mas dinedegrade mo pa siya. Ang pagmamahal po, mga kapatid, sabi niya sa Bible, di ba? Open rebuke is better than secret love. Di ba po? So, rebuke them, di ba? Pagsabihan mo, oh, brother sister na-offend ako dun sa ginawa mo. And the best case scenario, hihingi siya ng tawad. Paano ko itatama yung pagkakamali ko sa'yo? At pag naitama niya yun, patawarin mo, kalimutan na yung nakaraan, period. Hindi ba napakaganda? May-restore yung relationship niyo dito sa church. Hindi yung sa next Sunday, hindi na kayo magpapansinan. Next Sunday, nag-iirapan na kayo. Di ba? Isipin niyo yung church na ganun yung pag-uugali, mga kapatid. Isipin niyo yung church na walang pagpapatawad sa isa't isa. Ano kaya klaseng simbahan na meron tayo pag ganun? Nauunawaan po ba natin yun? Kumakain tayo ng sabay-sabay. Ako muna! Nagigets niyo ba? O yan na naman si brother tignan mo. So, sabi pa ng Panginoon, thou shalt not avenge. Bakit? Vengeance is mine, saith the Lord. I will repay. Nor bear any grudge against the children of thy people. Ibig sabihin, kung itutugma natin ngayon yan, nor bear any grudge against your church mates, sa mga anak ng Diyos. But thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord, sabi ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin na I am the Lord? Pinapakita ng Panginoon na, o Diyos ang natutos sa'yo. Diba? Hindi ba dapat nararapat lang na sundin mo? Pag sinabi kasi ng Panginoon sa mga batas niya na I am the Lord, parang dapat matakot ka na. Di ba? Diyos mo ako. Parang gano'n na sinasabi ng Panginoon, di ba? So, Matthew 6, verse 12 to 15. Ano po? Sabi ng Panginoon. Matthew 6, verse 12 to 15. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, and forever. Amen. Verse 14, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ito po yung Lord's Prayer, tama? Ito yung example dapat ng ating panalangin. Sabi ng mga disipulo, Panginoon, turuan niyo kami manalangin. Tapos binigay ito ng Panginoon. Isa sa mga paraan, isang part ng prayer ni Jesus Christ, sa example ni Jesus Christ, is forgive us our debts as we forgive our debtors. Imagine,
nagpipray ka ng ganitong prayer, ipipray mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako katulad ng pagpapatawad ko sa mga kapatiran ko. Pero hindi ka mapagpatawad. Imagine mo, hindi ka mapagpatawad pero yun yung prayer mo. Ano kaya respond ng Panginoon? Ganun pala gusto mo Gusto mo palang laging pinapaalala sa iyo yung kasalanan mo Nagigets mo ba natin? Kasi ikaw, example, ikaw, hindi ka mapagpatawad, lagi mong inaalala yung kasalanan ng kapatiran mo. Although, humihingi na siya ng tawad at naayos niya na, di ba? 4 years ago, 3 years ago, 3 months ago na yung kasalanan. Tapos, ikaw, inaalala mo pa din, alam mo si brother na, ganyan, si sister, blah. Gusto niyo ba ganun din yung gawin ng Panginoon sa atin? Na laging ipaalala din ng Diyos yung mga kasalanan natin. Di ba sabi nga dyan, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Si Jesus Christ po nagsabi na. Pero tandaan natin, He's not talking about our salvation. Ano po? Salvation is, one-time deal. Nung naligtas ka na. Pero after mo kasi maligtas, may tendency pa tayo magkasala, di ba? Ngayon, kung nagkasala ka after your salvation, may chastisement ng Panginoon. Pero kung ikaw hindi ka mapagpatawad sa mga kapatiran mo, anong trato sa iyo ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Kristo, He will not forgive your trespasses. Kaya maraming Kristiyanong nahihirapan sa buhay, full of misery, full of distress, full of troubles. Bakit? Kasi hindi natutong magpatawad. Hindi natututong magpatawad. Nahigets mo ba natin? Kaya nandun yung guilty feeling na hindi rin mapatawad ang sarili. Nahigets ba natin mga kapatid? Imagine nyo na lang, if you're not forgiving, tapos ipag-pray mo to, Panginoon, patawarin mo ako tulad ng pagpapatawad ko sa iba. Paano ka ba nagpapatawad sa iba? Nakigets mo ba natin mga kapatid? Or gusto nyo nang i-chastise ka ng Panginoon with mercy and love? Ito, si anak kong to. Nakikita ko sa kanya na mapagpatawad siya. O sige, magiging lenient ako sa chastisement niya. Nakigets ba natin? Or, gusto mo na, ito, tignan mo ngayon, pagtataratong niya sa kapatiran niya. Nagigets ba natin? Ito, ginawang parable ni Jesus Christ. Pagpuntahan natin sa Matthew 18 ulit. Kung babasahin natin yung parable ng Panginoon sa Kristo, verse 23, bilisan natin. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. Verse 24, and when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Kung pag-aaralan niyo yung talents, parang $1 million. Napakalaki. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had in payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, I will pay thee all. Verse 27, but then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. But the same servant, yung servant din na yun, went out and found all of his fellow servants which owed him 100 pence. 100 pence, maliit lang na pera yun mga kapatid. Compare doon sa talents, sa 100 talents, 1,000 talents na kanyang utang. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, bayaran mo ko. Pay me thy owes. Sinakal pa bayaran mo ko. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, ayaw niyang patawarin, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what that was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all the debt, because thou desirest me. Shouldest not thou also have compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, from the word wrath, galit na galit, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my Father, tandaan yung word na yun so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother that trespasses. Imagine mo yung isang
slave, pinatawad ng Panginoon sa kanyang libo-libong pagkakautang. Pero yung kapwa slave niya, fellow servant niya, sinakal niya pa. Nagigets ba natin? Sabi ng Panginoon sa Kristo, so likewise, ganun ding pamamaraan. Ikaw, shall my heavenly Father do also unto you. Kung hindi ka mapagpatawad sa mga kapatid mo, i-deliver ka ng Panginoon Diyos sa tormentors. Hindi ibig sabihin na napupunta ka na yung impyerno ulit, mga kapatid. Hindi po. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon dito, yung chastisement ng Panginoon. Mas grabe yung magiging pagpapalo sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Kung ikaw mismo, hindi ka na mapagpatawad. Di ba, strong yung language ng Panginoon sa Kristo dito. So likewise, ganun ding pamamaraan. Katulad nun, yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Nais man natin na ganun na mangyari sa buhay natin. Kung hindi tayo matuto na magpatawad. Sasabihin ng ilan, Kuya RJ, hindi mo kasi naiintindihan kung paano yung pagkaagaw. Hindi mo kasi naiintindihan Kuya RJ. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Sabihin na natin, hindi ko naiintindihan yung nagawa ng kapatiran sa'yo. Pero, hindi ba mahirap intindihin yung utos ng Panginoon? Mahirap ba intindihin yung utos ng Panginoon? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7, mga kapatid. Pangalawa, forgiveness is a key ingredient to keep peace and unity in the church. So, ito po ay mahalaga para sa kapayapaan at pagkakaisa ng iglesia. Kasi sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pag sinabing endeavoring, talagang struggle, talagang kinikip, di ba? Talagang tawag ito, pinupursige na magkaroon, na ma-preserve yung unity in the spirit of the bond of peace. Sabi doon sa verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you, and with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, sabi doon, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Makikita natin sa Ephesians, sabi ni Paul, para makita natin yung unity ng church, dapat daw meron tayong lowliness, meekness, long-suffering, forbearing one another in love. Sa tingin niyo ba magkakaroon tayo ng unity and peace kung walang pagpapatawad sa bawat isa? Oo nga, nagsisimba tayo, sama-sama tayo, pero pag nasa kanya-kanyang bahay na, sinisiraan yung mga kapatid. Dahil lang nakapakan ka sa church. Dahil lang nasiko kanya kanina. Nakikitso ka natin mga kapatid. Yun ang pagpapatawad. So, and be kind one to another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Naiintindihan ko naman mga kapatid na hindi lahat ng tao dito sa church ay magiging ka-close mo. Di ba? Totoo naman yun mga kapatid. You don't have to be friends with everybody else. Hindi naman kailangan na maging friends mo lahat. Lalo na kapag lumaki tayo sa church. Example, nagkaroon tayo ng 200 members, 300 members. Parang imposible na maging friends mo lahat, di ba? Hindi naman po. Pero dapat kapag nasa simbahan ka, you should treat one another with respect. With love, di ba? With tender heart, sabi ng Panginoon. Tender heart, hindi yung matigas na puso, yung bitterness, di ba? Yan na naman, siya na naman. Di ba? Doon ka nga. Nagigets mo ba natin? So, sa Matthew 18 verse 15 to 18, makikita po natin doon yung sinasabi ko kanina na church discipline na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi, moreover, if thy brethren shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Di ba nakita natin yan? Rebuke him, sabi ng Panginoon. If he shall hear thee, this is the best case scenario. Thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take
with the one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if ye shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Well, ang goal ng church discipline po is to restore your brother. Ano po? To restore your brother. Kaya nga sabi dun sa Bible, thou hast gained thy brother. Kung kinausap mo siya, di ba ko na rin nagkasaling kapatiran mo, kausapin mo daw siya. Oh, ito yung nagawa mo. Ngayon, kung naghumingi ng tawad yung kapatiran mo, sabi ng Bible, thou hast gained thy brother. E di praise God, okay na. Period. Forget and forgive. Forgive and forget. Diba? Period. Pero kung hindi ka daw papakinggan, magdala ka ng witnesses. Para ma-establish yung issue, di ba? Ganito yung ginawa mo sa kapatiran mo, baka pwedeng ayusin niyo na. Ngayon, kung hindi kayo nag-ayos, sasabihin na sa church. Ngayon yung church yung mag-decide, di ba? Bakit ganun yung nais ng Diyos na makita sa simbahan? Kasi sa Corinthians, di ba? Ay, sinabi ni Paul sa Corinthians, hindi dapat tayong nagkakasuhan sa bawat isa. Bakit mo kakasuhan yung kapatiran mo? Yung mga anghel nga, huhusgahan natin eh. Yung mga bagay pa na yan, hindi nyo kayang husgahan sa simbahan. Kaya binigyan tayo ng Panginoon Kristo ng authority, yung church ng authority, to discipline the members. Hindi yung nasiko ka lang, kakasuhan mo na siya sa labas. Anong isipin ng tao sa secular world? Ganyan pa lang mga Baptist. Nagkakasuhan. Yeah? Akala ko ba magkakapatid yung mga yan? Nagigets po ba natin? Kaya nga po ngayon, from now on, di ba? Isipin nyo na yung mga katabi nyo, yung church members nyo, na kapatid yan. Bakit kapatid? Iisa lang ang tatay natin ng Diyos Ama, di ba? Kung may pagmamahal yung trato ng, paano ba to? Yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa, pantay-pantay. Kung ganun yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa, hindi ba dapat pantay-pantay din yung pagmamahal mo sa bawat isa? Nagigets mo ba natin yan? Kung ang Diyos ay pinatawad ang bawat isa, mas mataas ka pa ba sa Diyos para hindi mo patawad yung bawat isa? Nagigets mo ba natin? So dapat may pagmamahal tayo sa bawat isa. Irespeto natin yung bawat isa. Sabi ko nga po, you don't have to be friends with everybody else. Pero, as a church, dapat we are tender-hearted to one another. Di ba po? Hindi yung kinukurapan mo siya per Sunday. Di ba? Hindi yung sana nagets po natin mga kapatid. So forgiveness is critical for us to have a good success in every relationship we have. Just imagine a church without forgiveness. Puro may division, ganyan. Schism, di ba? Maliciousness, mga ganyan. Nagmamataas, nagpamataasan, di ba? Nagpapataasan ng ihi. Alam niyo po ba yun? Nagmamayabang sa bawat isa. Imagine a family. Pamilya pa lang mga kapatid. Imagine a family without forgiveness. Isipin mo yung asawa mo, may listahan lahat ng nagawa mong pagkakamali. Meron bang peace and unity sa marriage pag ganon? Mga kapatid, hindi pa ako kasal pero alam ko yun because alam ko yung mga testimonies ng ilan. Sa pamilya rin namin mismo. Pag nag-aaway, bigla mo na lang maririnig. Kung hindi mo lang ginawa yun 2 years ago. Di ba? Walang magpapatawad. May sakit tinapon. Di ba? Imagine, yung mga magkakapatid na walang pagpapatawad. Dahil lang sa lupa, nagpapatayan. Imagine a church, dahil lang sa lote. Praise God, wala pa tayong lote. Joke lang. Let's all stand up and let's pray mga kapatid. Let's pray. Panginoon Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa utos mo na magpatawad ng bawat isa. Bigyan niyo nga po kami ng mapagpumaba ang loob, Panginoon, at puso upang matutunan po namin ito, Panginoon. Panginoon, sa flesh namin, mahirap po ang magpatawad, Panginoon. Pero nawa po, manguna po ang banal na Espiritu sa amin. Nang sa gayon, masundan po namin ang iyong utos na magpatawad sa bawat isa at maging mapagmahal sa bawat isa, Panginoon Diyos.
Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na makip yung unity and peace inside our church, O Lord God. And Lord God, kahit na pang dalang sa kinakalan ni Jesus. Amen. Let's have a break po. Few minutes. 10 a.m. start po tayo.